Magandang araw, masaya akong makasama kayo sa bagong video na ito. Ngayon, ibabahagi ko ang pangunahing paraan para matulungan ang mga nasa survival na makahanap ng pagkain gamit ang ligaw na halaman. Ito ay para sa mga taong kaunti lang ang kaalaman tungkol dito. Pero syempre, hindi nito mapapalitan ang mahalagang kaalaman sa kapaligiran at biotope ng inyong lugar. Kaya, bago ang lahat, kailangan kong sabihin sa inyo na mayroong isang napaka-popular na pagsusuri ng pagkaing maaaring kainin na dinevelop ng militar ng Amerika. Delikado ang pagsusuring ito, lalo na sa mga huling bahagi, kapag nagsimula na kayong kumain ng mga halamang hindi ninyo kilala sa dami. Dahil sa puntong iyon mismo, lumalabas ang pagiging lason ng mga halaman. Dahil dito, maraming lason at nakamamatay na halaman ang makakalusot sa pagsusuring ito. Hindi ko na palalawigin pa ang tungkol sa pagsusuring ito, pero mariin kong hindi inirerekomenda ang paggamit nito. Ang mga palatandaan na ibibigay ko ay gagamitin lang kapag talagang kailangan para sa kaligtasan ng buhay. Ang pangunahing tagubilin ko ay kumain lamang ng mga bagay na siguradong kilala natin, lalo na't posible namang mabuhay ng matagal kahit hindi kumakain. Sa totoo lang, ilang linggo pa nga. Gawin ninyong gabay ito para magtagumpay sa mahihirap na sitwasyon. Ang mga palatandaan na ibibigay ko ay hinati sa dalawang kategorya. Una, ang mga patakaran ng pagkaing maaaring kainin. At sa ikalawang bahagi, tatalakayin natin ang mga palatandaan na magpapahintulot sa atin na tanggihan ang ilang mga halaman o gulay. Kaya, ang unang patakaran ay tungkol sa mga pinagsama-samang prutas. Ang mga pinagsama-samang prutas ay yung mga prutas na kahawig ng mga ampalaya o raspberry, na hindi dapat ipagkamali sa mga prutas na kumpol-kumpol tulad ng ubas. Makikita natin ito sa buong mundo, sa Europa, Australia, Alaska, Pilipinas, Africa, Pasipiko at mga isla nito. Kahit sa paligid ng Arctic Circle, palaging ligtas ang mga ito. May patakaran para sa lahat ng prutas. Kunin lang kapag hinog dahil mahirap tunawin ang hilaw, kahit luto. Ngayon, tungkol pa rin sa mga prutas, may isang pamilya na kailangan ninyong matutunang makilala. Ito ang pamilya ng mga prunus, mga prunellier. Kaya, dapat ninyong malaman na lahat ng uri ng plum ay nakakain sa anumang panig ng mundo at mayroon nito sa ligaw na kalikasan kahit saan, maliban sa Australia. Ngayon, lilipat naman tayo sa mga conifer. Ito ang mga punong may dagta na may mga pine cone na siyang magiging paksa natin. Ang ilan dito ay nagbibigay ng mga buto. Ang mga pine nut, lahat ng ito ay nakakain saan mang panig ng mundo. Kaya hindi mo na kailangang matutunan kung paano sila makilala o talagang malaman ang pagkakaiba nila dahil lahat sila ay nakakain. Kaya napakamasustansya nito. Kapag sinusubukan nating kunin ang mga ito sa itim na pino, mahirap ito. Dahil ang mga pine cone ay napakaliit at halos walang pine nut bago ang panahon. Para buksan ang mga pine cone, kailangan lang ilagay ang mga ito sa init, malapit sa apoy, halimbawa, o sa ibabaw ng apoy, magbubukas ang mga ito at doon, madali mong makukuha ang lahat ng pine nut. Tungkol sa cambium, ngayon babalikan ko ito. Lahat ng conifer, bukod sa IF, ay may nakalalasong cambium. Sa lahat ng punong ito, makukuha ang cambium at nakakain, pero hindi laging madaling gamitin depende sa lugar. Kapag tuyo, maaaring mahirap gamitin depende sa panahon. Para sa iba pang mga puno na may nakakain na cambium, kailangan ninyong sumangguni sa listahan na ibinigay ko sa nakaraang video. Dito, may mga natitirang Cynorhodons pa. Sa panahong ito, Abril na. Simula pa lang ng Abril. Ito ang bunga ng ligaw na rosas na pwedeng kainin at medyo matamis kahit ngayon. Kung susundin natin ang mga patakaran ko sa berry, huwag kainin ang mga ito maliban kung sigurado tayo. Ngayon, tungkol sa lichen, meron tayong Evernia prunastri, isa sa pinakakilalang lichen, kaya makikita natin ang magagandang halimbawa nito. Walang polusyon dito. At dapat ninyong malaman na kapag mas mataas ang polusyon, mas kaunti ang uri ng mga lichen na makikita ninyo.
Ngayon, ang mga lichen. Dalawang mahalagang patakaran ang dapat ninyong malaman. Tandaan na ang lahat ng nakalalasong lichen sa mundo ay dilaw at may tatlong uri nito. Matatagpuan sila sa mga alpino o semi-alpino na lugar, kaya posible ring nandito dahil nasa 1,000 metro tayo. Para simple, tanggalin lahat ng dilaw na lichen kapag nakita ninyo, tapos pwede na kayong kumuha ng kahit anong lichen. Basta siguraduhin ninyong pakuluan muna ang mga ito dahil may ilang lichen na maaaring may kaunting lason kapag hilaw. Ngayon, tatalakayin ko ang universal na patakaran tungkol sa mga pako. Alamin na lahat ng batang usbong ng pako sa mundo ay pwedeng kainin at walang naitalang nakakalason na uri. Dapat ninyong malaman na mababa ang nutrisyon ng pako pero nakakatulong ito para mabuhay. Masarap kainin ang mga pako mula sa latian sa mga tropical na lugar. Ngayon, pag-uusapan natin ang cereal at damo. Lahat ng cereal ay nakakain saan man sa mundo at kadalasan kilala natin ang mga ito pero kailangan pa rin nating matutong makilala sila. Sunod, mayroon ding mga ligaw na damo tulad ng mga damo dito. Kadalasan, makikilala mo sila dahil may mga hungkag silang tangkay. May buo o solidong buhol ito at bulaklak sa dulo ng mga tangkay. Kaya makikita mo roon ang mga bulaklak. Karaniwan sa buong mundo ang mga namumulaklak na halamang ito na nagbubunga ng nakakain na buto. May ilan dito na nakakalason o nakakamatay kaya dapat subukan muna. Kung hindi mo sila kilala, tikman lang sapat na. Kahit sobrang nakakalason at nakakamatay ito, hindi naman delikado dahil kailangan pa rin ng malaking dami para maging talagang nakakalason. Kaya, tikman mo muna sila. Kung mapait, maanghang, o di ka nais-nais ang lasa, itapon mo na. Tandaan na ang kawayan ay damo, kaya lahat ng buto at usbong nito na puno ng almirol ay nakakain sa anumang dako. Halimbawa, ang kugon ay isang uri rin ng damo na nakakain, pero ang ugat nito ay hindi nakakain. Mahalagang tuntunin sa kaligtasan. Kapag may guho ng dating tirahan, hanapin agad ang gulayan. Karaniwan, ito ay nasa timog, kung saan mainit at maaraw. Mayroon ka ring palatandaan, ito ay ang mga punong namumunga na kadalasan ay nandoon pa rin. O kaya naman ay may mga matatandang puno at makikita mo ang mga punong namumunga. Narito ang mga lugar na may maraming mapagkukunan ng pagkaing halaman. Habang umiikot ako, napansin ko ang mas basang lugar sa timog. Nakakita ako ng lamyer, dandelion at konting burdock sa malayo. Kaya dito, nagsisimula ka ng magkaroon ng mga halaman at ng mga pwedeng kainin. Ngayon, kailangan ko ng pag-usapan ang tungkol sa pamilya ng mga tinik. Lahat ng tinik ay pwedeng kainin, maliban sa isa lang. Ito ay ang tinik na may dagta. Ang tinik na ito ay wala sa mainland France, pero matatagpuan sa Mediterranean, ibang lugar at Corsica. Kaya meron ito sa Portugal, Espanya, Hilagang Aprika, Italia, Gresya, Crete, Cyprus, Turkey at buong maliit na bahagi ng Asya. Kailangan mong matutunan itong makilala. Malawak ang tinik, madaling makilala, nakamamatay, at hindi tumutubo sa lampas 700 metro. Kaya, kung iiwasan mo ito, lahat ng tinik ay maaaring kainin ang mga dahon at ugat. Ituloy natin ang pag-ikot kasama ang mga liryo sa tubig at lotus. Lahat sila ay nakakain, saan mang panig ng mundo, lalo na ang ugat na napakalaman at kadalasang napakasarap. Kaya, kailangan talagang hukayin ang mga ito. Kadalasan ay mababaw lang ang lalim nila. Kaya pinakamainam na hukayin sila sa ilalim ng tubig at kainin. Maaari mo silang kainin ng luto o hilaw. Sunod, may mga bumbilya. Ngayon ang mga bumbilya ay medyo kakaiba. Kaya ito ay mga ugat na may mga umbok na kadalasang bilugan.
Sa pangkalahatan, iniiwasan natin ang mga bumbilya dahil maraming panganib at lason na kaugnay ng mga ito. Kung wala ka talagang ibang pagpipilian, maaari mong hukayin ang mga halaman. Kung may bumbilya ka, kailangan nilang dumaan sa dalawang pagsusuri. Sa una, dapat amoy sibuyas o bawang ang mga bumbilya. Unang bagay, at kung ganoon nga, maaari mo silang tikman at ilagay sa iyong mga labi kung wala kang nararamdamang hapdi. Kapag natugunan ang dalawang kondisyon, pwede mo na silang kainin. Iyon lang ang paraan. Sunod, tatalakayin natin ang damong dagat. Tandaan, hindi nakakalason ang malalaking damong dagat. May malalaking damong dagat at maliliit na microalgae. Ang microalgae ang nagdudulot ng lason at maaaring maglipat nito sa malalaking damong dagat sa ilang lugar. Kaya, hindi talaga nakakalason ang malalaking damong dagat. May patakaran. Kunin palaging sariwa, mas mainam kung kayo mismo ang bubunot. Pwede itong lutuin o kainin hilaw. Pareho lang. Ang pangalawang patakaran, hindi dapat ito mayroong hindi kanais-nais na amoy. Kung may hindi magandang amoy, huwag ninyo itong kainin. Maaaring may kaakibat itong lason. At ang ikatlong patakaran, huwag mamitas o mag-ani tuwing ecological bloom. Ibig sabihin, kapag biglang uminit ang panahon, na kadalasan ay panapanahon, nagkakaroon ng pagdami ng mga algae. At sa panahong iyon, may mga microalgae na maaaring makakontamina sa mga shellfish, isda at malalaking algae. Ngayon, kung hindi kayo makahanap ng mga halamang kabilang sa unang kategorya, ibig sabihin lahat ng ipinaliwanag ko sa inyo, may mga palatandaan para matukoy at maiwasan ang mga halamang posibleng nakakalason. Kaya kung nasa isang lugar kayo na hindi ninyo nakikilala ang mga nakakain na halaman, kailangan ninyong subukan muna ang mga halamang nakikita ninyo. Ang mga patakaran na ibibigay ko sa inyo ngayon, ang mga patakarang ito ay dapat magsilbing babala at kailangan ninyong iwasan ang mga halamang tumutugma sa mga palatandaang ito. Kaya kapag may nakita kayong di kilalang halaman, una, amuyin ninyo ito. Kapag naamoy nyo ang almendras, melokoton o masamang amoy, itapon agad. Sunod, meron tayong test para sa iritasyon. Kaya kung ang halaman ay nakakairita sa inyong labi, sa mga mucous membrane, o kahit sa balat, itapon ninyo ito. Ang mga halaman na may makinang na dahon ay dapat iwasan, pati na rin ang mga halamang parang may sabon kapag tinikman. Kung malasahan ninyong parang may sabon, itapon ninyo ito. Kadalasan ay nakakalason ang mga ito. Iwasan ang pulang halaman dahil kadalasang nakakalason. Itapon ang lahat ng kabute dahil marami sa mga ito ay nakakamatay at delikado kung hindi ninyo alam. Kaya, iwasan din, huwag kunin ang mga halamang may tinik, mga halaman, mga palumpong na matinik, pati na rin ang mga halamang may balahibo o parang tinik. Ibig sabihin, ito ay mga maliliit na halaman na may maliliit na tinik na maaaring mapanganib at lubhang nakakalason. Minsan, huwag kunin ang mga sitaw o ligaw na gisantes kapag hindi mo ito kilala, dahil madalas itong nagdudulot ng mga problema sa tiyan. Iwasan ang mga halaman na may puting dagta o parang gatas ang katas, kaya dapat mo itong itapon. Dapat ding iwasan ang mga bumbilya, nabanggit ko na ito, kaya kailangan mong subukan ito ng mabuti. Tungkol naman sa mga berry, ito ay mga estadistika na ibibigay ko sa inyo. Mga pangkalahatang tuntunin lang ito, pero talagang kapaki-pakinabang. Tandaan na 70% ng puti at dilaw na berry ay nakakalason sa mundo. Dapat ninyong tandaan na 50% ng pulang berry ay nakakalason. At ang mga berry na kulay ube, itim o asul-asul ay 10 o 20% na nakakalason. Kaya sa totoo lang, kapag hindi mo kilala ang mga berry, hindi mo dapat kainin ang mga ito, masyadong delikado. Sunod, huwag kailanman kainin ang mga halamang may hugis payong. Kasi ang mga ito ay grupo ng mga bulaklak sa ibabaw ng tangkay na parang payong, dome o kahit bilog. Kailangan mong matutunang makilala ang mga bulaklak na ito. Kadalasan ay napakadelikado ng mga ito. Ang ilan ay nakakamatay, kahit na may ilan namang pwedeng kainin. Tanggalin din sa huli ang lahat ng mga lumang halaman. Huwag kunin ang mga luma, piliin mo lang ang mga sariwang halaman. Kaya bago matapos, kailangan mong malaman na ang unang dapat gawin ay matutunan
kung paano makikilala ang mga nakalalasong halaman sa lugar kung saan ka nananatili. Makakatulong ito maiwasan ang malalaking pagkakamali sa survival mode. Mahalagang paalala rin, gaya ng ipinakita ko kanina. Maghanap lagi sa gilid ng kagubatan at suriin din ang paligid ng mga guho at lumang tirahan dahil maraming mapagkukunan doon. Ayan, ang lahat ng mga paalalang ito ang dapat sundin kapag nakatagpo kayo ng mga halamang hindi ninyo kilala. Kailangan pa itong palawakin at linawin. Siyempre, ito ay isang mahalagang kaalaman na magbibigay sa inyo ng tamang mga reaksyon sa mga sitwasyon ng pagkaligtas. Iminumungkahi ko na isulat ninyo ang mga bagay na interesado kayo para may nakasulat kayong tala na maaari ninyong dalhin sa inyong bag. At magkita-kita tayo muli sa susunod na video.